Ngayon, sabog para kang taing inilatag sa kalsada, tinatapakan. Ang pagkatao mo'y wala ng karangalan. Wala na. Antayin nyo lang. Dahil maniningil ang taong bayan sa inyo. At ang lahat na meron kayo ay ipipris namin. Kahit pumunta ka pa ng Amerika, pababalikin ka namin dito. Lahat kayo ay para maimbestigahan. At ang inyong ari-arian ay ipipris namin. Kahit sa ultimong pako ng inyong tahanan. Nananalig kami dahil sa labis na pagmamalabis ninyo ng kapangyarihan at kung paano kayo naging elemento ng dayaan ng COMELEC na to nung nakarang eleksyon. Pusang alaw, Soto. Dito enjoyable. I-enjoy mo, bo. Matatapos din maliligayang araw niya. Kay Kuya Anjo, maraming salamat. Nako na nga ho ba sinasabi natin, imbis na unahin yung mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo, pamumulitika pa rin ho ang inaatupag ng Malacanang ngayong mga panahon na to. At dito ho sa video na to, nako itong si Sir Ed TV nagsalita na rin ho. Kaugnay doon sa mga gustong isiwalat nitong si Sir Anjo Iliana, kaugnay sa napakakulay na nakaraan nitong si Tuta Soto. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na kung gagawin yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hindi ho maaari na hindi ho natin gawan ng reaction video, yung press ko na yan, itong si Auntie Claire, para makita ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nawalan ng mahal sa buhay, nasiraan ng mga gamit, ari-arian, sasakyan o kung ano man yan, makikita ho natin dito na talagang napaka-inutil ng administrasyon na to. Imbis na unahin ang pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo, ang inuuna ho nila yung kanilang pamumulitika. At ang pinakamalupit hong mamulitika ngayong mga panahon na to, walang iba kundi yung si Auntie Claire. At dito rin ho sa video na to, papakita ko ho sa inyo ang isang larawan na kung saan magkakasama itong si Sir Anjo Iliana, itong si Tuta Soto at itong si Idol Bossing Vic Soto. Hindi kasama si Bossing Vic dyan. Tanggalin ko na nga yan si Bossing Vic. Hindi naman kasama yan eh. Yan lang. Tanggalin na ho natin yan. Tanggalin na natin yan. Yan. Hindi kasama si Bossing dyan. Wala naman sa politika si Bossing eh. Hindi naman, kapatid niya lang yan si Tuta Soto. Pero hindi naman siya nakikialam sa politika. Kaya wag natin siyang pakialaman. Kung ano man ang makulay niyang nakaraan, wala na tayong pakialam doon. Nga. Pero itong dalawa na to, merong beef sa isa't isa to. Kaya kung magbalagbagan sila, tayo ho nasa front row. Makikita ho natin kung paano magbabakbakan yung dalawa na yan. Eto na ho mga kababayan, pakinggan natin. Itong si Kuya Ed TV, kaugnay sa mga punto de vista niya dito sa mga gustong isiwalat sa paghamon nitong si Sir Anjo Iliana dito kay Tuta Soto, kung magkakalatagan na ba sila ng ebidensya na kung saan sinasabi nitong si Sir Anjo Iliana meron daw ho siyang beka. Game, sana natin yan. Ayan, magandang umaga po ang Kuya Ed TV. Yo. Comment lang po sa impormasyon na ipinos ng ating kapatid na Anjo Iliana. Yan. Tito Sen, Yan. ang dami mo naman pinalabas ng mga bayarang vlogger. Gusto mo talaga ng laglagan. Something wrong with Kuya Anjo Iliana towards Mr. Tuta Soto. Para sa ano kaya yung background music? Di natin gets. Para sa yan, Sir Ed? Comment lang. Sobra at labis-labis ang inyong kalasikan sa kapangyarihan. Inuulit namin, there is a result finding na hindi kayo mga nanalo. Yan. Kayo ay kasama sa maniobra ni Hello Garcia Hello, ng Garcia. ating COMELEC. Kaya ito sa puntong ito,
malalaman natin na kayo ay labis-labis na nagmamalabis sa inyong hindi namin alam kung saan nyo kinuwang kapangyarihan. O kinuha nyo palang kapangyarihan sa Comelec dahil hindi kayo pinagkatiwalaan ng taong bayan. Hindi kayo pinagkatiwalaan ng taong bayan na manungkulan. Kaya ito ay klarong pagmamalabis sa posisyon. Muli, kapatid na Anjo, o kasama namin vlogger na Anjo Iliana, nananalig kami sa katotohanan ng meron ka. Yan. Kaya sama-sama tayong labanan ang mga katulad nito na mga nagmamalabis sa posisyon at kapangyarihan na hindi naman natin pinahintulutan. Dahil Tuta Soto, alam mo na, putang ina talaga hanggang Pepsi Paloma lang kayo. Nako. Darating ang time lahat kayo, Tuta Soto. Nagmamagaling ka pa, akala mo kung sino ka, putang ina. Talaga. Yan. Kasi hindi lang ho tayo nakakapansin na talagang itong si Tuta Soto, kung magsalita siya dyan sa Senado, akala mo yung tipong alam niya lahat eh. Yung tipong pagka lumabas sa bunganga niya, yung talaga yung tama eh. Idadaan ka dun sa delivery, laki ng boses niya eh, no? Bira talaga tong si Tuta, oh. Ngayon, sabog para kang taing inilatag sa kalsada, tinatapakan pa. Ang pagkatao mo'y wala ng karangalan. Wala na. Antayin nyo lang. Dahil maniningil ang taong bayan sa inyo at ang lahat na meron kayo ay ipipris namin. Kahit pumunta ka pa ng Amerika, pababalikin ka namin dito. Lahat kayo ay para maimbestigahan at ang inyong ari-arian ay ipipris namin kahit sa ultimong pako ng inyong tahanan. Dahil nananalig kami na kayo ay may korupsyon. Yan. Nananalig kami dahil sa labis na pagmamalabis ninyo ng kapangyarihan at kung paano kayo naging elemento ng dayaan ng Comelec na to nung nakarang eleksyon. Pusang alaw, Soto. Dito enjoyable. Parang nito si Sir, parang hinarasyon niya yung mga kanta nitong si Tuta. Oh. I-enjoy mo, Bo. Matatapos din maliligayang araw niya. Kay Kuya Anjo, maraming salamat. Thank you very much. At Saludo. hindi ka din pumapayag katulad ni Kuya Ed TV na masansala ang katotohanan ng dahil sa kasinungalingan. Follow nyo rin ho itong si Sir, si Kuya Ed TV. Ha? Hanapin nyo siya dyan sa TikTok. Nandyan ho yan si Kuya Ed TV. Eto ako mga kababayan, tuloy ho natin. Dito naman ho tayo kay Nicolas Torre. Sinopla ko ho siya ng isang reporter, pambira. Wala daw ho siyang ginawang matino. Game. General, medyo nabawasan ba yung stress yun? Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Noon dati, nakaupo kayo sa posisyon. Nako, wala na kayong ginawang tama eh. Natawa na lang to si itong si kulay atay kulay atay din kasi ito eh. General, medyo nabawasan ba yung stress yun? Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Noon dati, nakaupo kayo sa posisyon. Nako, wala na kayong ginawang tama eh. Kaya lipat na nga po tayo. Puro kayo kalokohan. Dito ho tayo sa ICI, ang pinakawalang komisyon sa Pilipinas. No? Pakinggan ho natin ang walang kwenta nilang tagapagsalita na itong si Spokes Hosaka. Ano naman kayo dadaldal nitong mama na to? Okay? Depending on the needs of the commission as we move forward, then we will find out. This will be up to the end of 2025, the 141,481,000. Grabe, laga ng budget nyo ha. Well, thereabouts. Yan yung more or less na propose namin. Kasi nung nagsimula kami dito, it was a budget. Medyo ano lang yan. That's a figure that we had
estimated. And luckily, unfortunately, we were given that budget. Sir, since you started, what budget were you running on? We were running on purely voluntarism of our offices. Voluntarism. Huwag na tayo mag-ururan dyan. Oy, Husaka, bilyonaryo yung mga iniimbitahan nyo dyan. Voluntarism. Plus, as I mentioned earlier, most of the staff that we have been detailed to us by the other government agencies, meaning they do receive their salaries from their mother agencies. Sir, yung Yes. investigation, gano'n kami budget yun ay budget? I cannot, we don't have the figures on that yet. Sir, just curious lang, before the approval of the 41 plus billion budget, paano nag-operate ng ICI? Well, we were able to somehow, as I said earlier, as far as the personnel are concerned, they've been seconded to us. So they've been receiving salaries coming from other agencies. But in the meantime, as far as the Napakapabigat ho talaga nitong ICI na to. Pati yung sweldo nila, hindi natin malaman kung saan kukunin. Pinaghuhugot pa sa ibang ahensya ng pamahalaan. Dapat talaga mabuwag na to. Walang kwenta to eh. Mantakin nyo. Magre-recommenda kayo ng... Pagkatapos yung rekomenda na kasuhan itong ganito. Ang nangyari? Parang sinasala ho nila kung sino yung makakasuhan dito sa flood control anomalies na to eh, di ba? Lang kwenta ho talaga. Pambira. the expenses of the commissions concerned, it is from our own savings and voluntarism, I guess. Uror. Voluntarism. Yes. Wala tayo They haven't, I Huwag tayo maglokohan dito. So, haven't saka oh. received my salary. Voluntarism. Voluntarism. Kaya, Voluntarism mo mukha mo. Voluntarism. wala. Tinatalakan nyo dyan mga bilyong ninakaw. Tapos voluntarism. Kung voluntarism, willing yung INC, willing yung Iglesia ni Cristo, willing yung KOJC, willing yung JIL, willing yung ano ba yan, mga Katoliko na magpadala ng representante dyan sa buwisit na ano niya na, hearing niya dyan sa ICI. Voluntarism. Maraming magbo-volunteer niya. Bakit ayaw yung silang pasamahin? Bakit kayo lang? Akala ko ba magla-live stream na kayo? Mawalang ya kayo. Inayo pa kayo ha. Million. M. Voluntarism. It can as far as the Voluntarism pa nga. contractual positions are concerned, if it is under the chair or under the office of the commissioners, because they were appointed since September 15, then that can retroact. But as far as those other positions, which is under the plantilla or under the office of the executive director, they will retroact from the time I was appointed, which was September 24. Sir, tapos, Teka, isa-isa. Sir, kung gano'n, pagkano sir yung hinihilit naman namin budget para sa 2026? Hindi pa namin alam. We will have to work on our budget first. Yun yung isa sa kailangan naming makuha muna. No? We have to hire our own budget officers, our finance staff, and admin staff to be able for us to be able to create those. Luckily, there were government agencies, specifically where I came from, which is the Governance Commission for GOCCs, who lent their expertise and their staff for us to be able to create our own staffing pattern and give an initial estimate of our budget up to 2025. Sir, may timeline na po bang binigay ni DBM kung kailan may na-download sa Wala naman timeline, but I believe it's gonna come soon kasi a few requirements na lang yung kailangan. other matters, sir? Okay na? Yes, sir. Earlier, Mandar na. the legal counsel of resigned Congressman Sabico held a press conference and this seems to be undermining the authority of ICI kasi sabi niya, before a criminal investigation can be done, kailangan meron muna complaint pero apparently wala kang complaint and ang may submit lang ng ICI sa ombudsman ay tentative findings na hindi sila bet under oath. Your thoughts on that, sir? Well, Anong gagawin nila? Wala naman talagang kwenta yung ICI na yan. Kahit paano yung pagpilitan nila, wala naman silang kapangyarihan.
Ang ICI, sila ho yung literal na bidabidang komisyon. Sila yung pinakabidabidang komisyon. Wala silang kapangyarihan. Wala, as in, para silang mga langaw sa pamahalaan, napakalat-kalat na hinahanap nila ang relevance nila dito sa bansa na to. Kasi wala ho talaga silang wala ho silang bilang dito. Antakin mo, pagkatapos nila nag-imbestiga, ire-recommenda lang nila sa ombudsman at DOJ. Ganun mo siya. Ba't di mo natin hayaan ng DOJ at ombudsman na mag-imbestiga? Kasi pag kaya nang nagpatawag, sa ayaw at sa gusto ng mga pinatawag, pupunta kayo kasi may kapangyarihan yung mga yan. Isip na yan. We are just complying with our mandate. We recommend and refer to the Office of the Ombudsman or any other prosecutor agency with regard to any comments or opinions on that matter. It's a matter of defense on their part, which should probably be considered. See? Ano lang mo sila, recommendation lang sila. Kumbaga, pagka hindi nila rekomenda dito sa ombudsman at DOJ, hindi ho gagalaw ang ombudsman at DOJ. Kung ano lang ang pangalan na susumiti nila, yun lang ang tatrabahuhin ng DOJ at ombudsman. Kumbaga, sila yung strainer, tagasala ng kung sino yung mga mayayari dito sa issue ng flood control. Pagka hindi nasama pangalan ni Martin Romualdez, ganun talaga. Yan lang ang mga rekomenda ng ICI. Either by the Office of the Ombudsman or the other prosecutorial office or body. Okay. And then the lawyer also shared ng last time na nakausap niya si Ko, downtrodden daw ito or malungkot dahil hindi raw patas. And he insisted na walang krimen ginawa raw si Saldico, and if the government would just take to facts and evidence, hindi daw dapat i-file ang kaso. Ano po masabi na? Would you agree na patas tayo or hindi? Well, I can just state for the record that as far as the ICI is concerned, whenever we make our referrals, it is based on our evidence gathering. It's based on the facts that we've accepted or probably discovered. And these are, as you've seen in our referrals, it's all there. So we are, in fact, acting on the basis of our investigation, on the basis of the testimonies, and on the basis of the evidence given to us. Okay. Attorney, last question na lang on my part. Sinabi rin po ni Saldico according to his lawyer na he fears for his life because of death threats. That's why he is not returning to the Philippines. Takot daw po sa vigilante violence. So, would you treat that as an acceptable reason for him not to comply with your subpoenas? Well, I'm not the lawyer of the former congressman, so I don't think I'm in the position to comment on that. Sir, possible kaya na patawag din yung lawyer ni si attorney Rotay mismo dito sa ICI, sir, para sumagot dun sa commission, sir. Wala pa kami napapag-usapan, wala pa napapag-usapan yung commission with regard to that. Kasi I believe the statement just came this afternoon, right? Or this morning. So regarding the third referral yesterday, understand dun sa administrative case na recommendation of the ICI to the ombudsman. So, di ba yun, sir, parang model academic since wala na sa position or public service si Manuel? Well, if you look at our recommendation, it has something to do with administrative liability. Now, pagka mapatunayan na mayroong pagkasala, ang magiging parusa dyan or probable penalty dun sa ganyang kaso would be forfeiture of retirement benefits or prohibition from holding any government position. So, in that case, I believe it is still material. So, administrative liability na or yung accessory penalties lang? Well, dun sa aming referral, we recommended the administrative sanctions with respect to former Secretary Bonoan and former Undersecretaries Cabral and Bernardo. Sir, curious lang, what's the difference with the administrative case? What do you mean? Administrative case is same parang with the administrative liability. The same yun. I mean, when you say administrative case, the liability would be administrative also. And the possible penalty are those that I mentioned to you already. Sir, Yes. yung massive flood
Yung mga ghost projects natin right now are nationwide, no? Meron nga tayong dinetail na mga pinakita sa inyo kung ano yung mga figures natin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, with regard to and with respect to Cebu, wala pa kaming data or information as of now, but we will get to that. As I said, as the evidence and as the information comes to us, we will look into those. Grabe, napakawalang kwenta ho talaga nitong ano na to, itong tagapagsalita ng ano na to, ng ICI. Wala man ho tayong naririnig na ika nga matinong sasabihin nitong mama na to. Sa bagay, kaya nga ikaw naman, kaya ay siguro ikaw kinuha dyan para medyo low-key lang. Yung tipong, wag nyo nang pakinggan, wala namang kwentang, pati tagapagsalita nila, walang kwenta, kaya hayaan nyo na lang. Di ngayon, hindi na natin sila pag-uusapan. Yan lang naman ho sila Diba? Tinitignan lang nila kung sino pinakamalaking nanakaw, siguro. At sa gayong paraan, tinitingnan nila kung sino pinakamalaking magbigay ng impormasyon. Ito, umpisa na natin. Ito kay Auntie Claire. Buti pa to balagbag bumana tong si Auntie Claire. Dito na lang tayo kay Auntie Claire. Auntie Claire. Aali na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Ito, unang tanong ko kay Auntie Claire. Auntie Claire, ikaw ba may kabit kagaya nitong si Soto? Hindi, tanong lang naman. At least hindi aligasyon kagaya nitong si ano. Kasi uso ang kabit-kabit ngayon Diba? Pinas. Yusek, good afternoon po, Yusek. Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022, lumalabas po na 343 flood control projects Yan. ang nagawa. Dalawa po ang terminated dito. At ito na may makikita nyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. At ang ongoing pa po ang 55. Pero kanina lamang po, bago po tayo sumalang po dito, ay mayroong pinadala po si Sec Vince ng latest data. At yun po ay mayroon pong mga flood control projects, hindi lamang po sa Cebu, kundi sa ibang mga rehiyon. At ipiprint lang po namin at ibibigay po sa inyo maya-maya po. Yusek, follow-up lang. May schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya. Pupunta po siya sa Cebu. At ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo ang pinaka-data at kailan ito gagawin. Pero pupunta po siya. Yan. Salamat po, Yusek. Ano lang siya doon? Mag-e-epal lang. Anak ng toka. Hinahanap ng mga kababayan natin, masolusyonan na makakulong na yung mga dapat makakulong dyan sa flood control anomalies na yan. Wala, pupunta lang siya doon, magpo-photo ops lang. Akala niya yung photo ops niya, gumagana pa. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yun. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max. And yet, yun nga yung budget na supposed to be para sa flood control, umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito? Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Yeah. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city.
So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Follow up, ma'am. Ma'am, curious lang po ako. Kumusta po ang relationship ni President Marcos sa Cebu Governor considering hindi po niya kaalyado and considering nga na magiging madalas ang pagbisita ng Pangulo dahil nga dito sa nangyayari sunod-sunod na kalamidad sa Cebu? Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay ang Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ng tulong ng gobyerno kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Noong nakaraan lamang po, napabalita rin po na Hindi tutulong ang Pangulo. Trabaho ng Pangulo yun. Ito naman siya, ang bobo. Nakakapanghina, ante, nakakapanghina yung mga litanya mo, tutulong. pumunta ang Pangulo sa Cebu at siya naman po ay sa'yo. sinalubong ni Governor at nagpasalamat pa po si Governor ng Cebu dahil sa maagarang tulong na binigay ng Pangulo sa nasabing syudad o lungsod. Sunod ko na rin po yung isang question ko, ma'am, yung regarding nga yun sa pahayag ni General Browner na may utos si President Marcos na tiyakin na makakapag-defend ang armed forces without nga yung tulong ng ibang bansa. Sa present budget po ba ng AFP, considering nga hindi talaga kumpara sa ibang bansa na limitado yung budget for modernization, kaya po ba natin gawin yun? Kung yan po ang sinabi ng Pangulo, dapat kayanin. So, ang pinakadetalye po nito ay si General Browner na lang po ang magbibigay sa inyo. Oo, kasi ma'am, di ba, yung palang nangyayaring harassment sa West Philippine Sea, ang West Philippine Sea magagawa tayo. lang natin sa mga harassment ng ginagawa ng China ay makisimpatya sa ating Philippine Coast Guard and other, and BFAR. So, ano ang ginagawa ngayon nga natin na para mapagtanggol natin yung sarili nating Gera territory? tayo. Siguro naman po nakikita Bumili tayo ng mga missile para ipagtanggol natin yung ating mga sarili. Ano ba gusto mo malaman natin? Ano ba gusto mo? Gera na tayo? natin kung Kapitrigger, paano no? po kabukal ang ating Pangulo para ipagtanggol ang ating karapatan. Karapatan Saan? ng ating... Kanino natin pagtatanggol? Sa mga China? Bakit? Sasakupin nila tayo? Auntie Claire, sasakupin nila tayo? Talagang ibang klase pagka talaga propaganda ang nanaig sa isang bansa, wala ho talagang kapupuntahan. Pagka may kalamidad, ayun, sigurado. Sigurado, tingnan nyo kung saan tayo pinulot dito sa isa na to. Kawawa ang mga Pilipino. bansa, karapatan ng bawat Pilipino. Naano ho tayo alam yung unang video natin kanina. Yung about doon sa mga kababayan nating nagsisigaw ng tulong, nasa taas ng kanilang mga bubong. Naano na ho tayo, doon pa lang na-drain na yung energy natin, naubos Kasi parang ang bigat sa pakiramdam ng mga ganong klaseng larawan at video para, di ba? Kahit na tinitingnan lang ho natin sila, yung ini-imagine natin, tayo yung nandun sa sitwasyon na yun. Ngayon, meron na naman ho tayong mga nakita, mga bata, mga tag-5 taong gulang, 3 taong gulang, wala ho, plakda sila. Nakahiga sila sa mga dahunan. Wala na ho silang mga buhay-buhay. Di ba? Ganon ho katindi ang nangyari sa sa bansa natin. Di ba? Asan yung human rights ng mga bata na yun? Antikler. Human rights kayo ng human rights kay Tatay Digong Si Tatay Digong yun ang mga pinoprotektahan niya, yung mga bata na yun. Na dito sa panahon na to, nagkakandagurguran dahil sa kapabayaan ng pamahalaan. Karapatan ng mga mangingisda. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpa-provoke ng war, pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa giyera. Pero dapat lagi lang po tayong handa. Next question, Christian Yusores, DZMM. Good afternoon po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung malawakan pong waste spill sa Negros Oriental na dulot nung pag-collapse ng wastewater lagoon ng Universal Robino Corporation Bais Distillery? Some residents po are worried dahil apektado na po yung kanilang kabuhayan at nasisira na po yung yamang dagat sa lugar. Opo, alam na po ito ng Pangulo kaya po kumilos agad ang DENR. At nagkaroon na po ng pakipag-usap sa Philippine Coast Guard at sa mga LGUs para po sa agarang pagresponde dito at pag-implement po ng containment measures. At nagkaroon na rin po ng pakipag-usap sa URC
Bais Distillery at kinakailangan po nilang ayusin ito ng maagaran at nagkaroon na rin po ng pag-uutos ng BIFAR na sa mga kababayan na apektado, no, iwasan muna po ang pangisda, ang pagkolekta ng anumang mga aquatic organisms or seaweeds para po maiwasan po ang hindi magandang epekto nito sa kanilang kalusugan. At pinag-aaralan din po kung dapat nang sampahan ng kaso base po sa RA 11038. Just follow up lang, ma'am. In an article po kasi nabanggit din ng mayor ng Bae City na this is not the first time na na-involve sa environment incident yung kumpanya. So is the government considering na magpataw po ng mabigat na parusa or penalty sa kumpanya given po yung bigat ng impact sa kabuhayan and the environment? Kapag ka po talagang mayroong nalabag na batas, hindi po mag-aatubili ang gobyerno na magsampa po ng kaso. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Isang malungkot po na balita, yung pagbagsak po ng isang Philippine Air Force chopper sa Naku, Agusan del isa pa yan, Sur. diba? May mga namatay. Isa pa ho yung mga balita na yan, yung ating mga aeroplano, wala pa ho tayong gera, nagkakandabag sa baksakan na. Hindi ho nakakatawa yun ha, pero iipakan lang natin. Diba? Wala pa tayong gera. Yung mga aeroplano natin, maintenance na nga lang, hindi pa maayos-ayos kasi kurakot ang administrasyon. Bihira. Po na crew. Ano po ba, may we know po kung alam na po ito ni Presidente at ano po yung naging direktiba niya sa Armed Forces of the Philippines, especially po sa Philippine Air Force? Opo, alam na po ito ng Pangulo at kanina po ikinausap din po natin ang DND at ito po ang kanilang statement at aking babasahin. The Department of National Defense extends its heartfelt condolences to the bereaved families of the 6 Philippine Air Force pilots and crew of the Super UA that crashed in Agusan del Sur on November 4, 2025. Their dedication to duty and sacrifice will always be remembered, especially as these were made in the service of our fellow Filipinos facing the effects of Typhoon Tino. We pray for their eternal peace and shall extend all available support to their families at this difficult time. Ayon din po sa Pangulo, pinapaabot niya ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawing mga bayani. Ano ho kasi, imbis na atupagin yung ating modernization, AFP modernization, Air Force modernization, yun, minomodernize sila yung kanilang pagta-travel sa iba't ibang mga bansa. Minomodernize sila kung paano pagnanakawan ang kaban ng sambayanan. Para sa AFP, hindi pa ba eye-opener yan sa inyo? Mga kababayan nating miyembro kasapi ng AFP, sa tingin niyo ba yung pagbagsak ng dalawang magkasunod na eroplano na yan ng Armed Forces, ano lang ho yan, kumbaga ika nga coincidence, yung tipong hindi ho. Yan ho ay isang napakatinding katibayan na talagang maging ang ating mga kagamitang pang himpapawid, pandigma, napapabayaan na dahil sa kakurakutan ng administrasyon na to. Real talk ha. Kurakot ho talaga. Iba ho, sagad ho ito. Nalampasan pa ho niya yung administrasyon itong si Noynoy Panot. Akala ho natin yung si Noynoy Panot matindi na ho Meron hong nakatalo sa administrasyon itong si Noynoy Panot pagdating sa kakurakutan. Iba yung pagiging noynoying. Ito ano ho ito, bangagin Ng ating bansa at ang lahat ng tulong na nararapat ay dapat na iparating sa mga naapektuhan na pamilya. Salamat, Yusek. That is the final question, Yusek. Thank you. Kasunod ng mga sakuna sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ahensya ng pamahalaan, gawing... Yun na ba yun? Hindi, yun na ba yun? Mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Saludo, saludo. Kawawa.